Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Magbigay lang ho tayo dito. Maki ano tayo dito kay ano, sa nangyari dito sa kaso ni Bong Navarro, no? 3 sa 4 na akusado sa kasong isinampa ni Bong Navarro arestado na. Bigay lang ho tayo dito ng conspiracy theory. Pinag-aaralan na ng kampo ni Cedric Lee at Denise Cornejo ang susunod na aksyon. Yan ay matapos silang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong isinampa ni Bong Navarro. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Matapos ang isang dekadang palitan ng kaso, hinatulang guilty ng korte ang negosyanteng si Cedric Lee, model na si Denise Cornejo at 2 iba pa. Kaugnayan sa pagkulong o illegal detention sa aktor at host na si Bong Navarro. Batay sa desisyong ibinaba ng Taguig Regional Trial Court Branch 153, guilty beyond reasonable doubt sina Lee, Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Raz o mas kilala bilang Zimmer Raz. Ang sentensya, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo, walang piyansa at pinagbabayad pa ng 300,000 pisong danyos kay Navarro. Sa eksklusibong video ng News 5, nakunan sina Cornejo at Raz na dinadala sa Taguig City Police Station kahapon para iproseso. Diretso sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa si Raz, habang sa Women's Correctional naman sa Mandaluyong si Cornejo. Ang pamilya Cornejo, gulat sa naging hatol ng korte. Well, we're both shocked, very shocked, because we didn't expect such a verdict, and of course very sad to know that a member of our family will go to prison. Gabi na nang sumuko si Lee sa National Bureau of Investigation. Paninindigan niya, wala siyang kasalanan. So kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is So, para kay Cedric Lee, mali ang sentensya. Mali ka, Judge, mali. Sakitan lang. Di ba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape. Siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasayaw pa sa show niya. Hindi dumalo sa promulgation si Navarro pero Mabigat yung mga salita ni Cedric, no? Itong isa, ang dami nang nire-rape, siya pa yung nakalaya, nagsasayaw pa sa show niya. Samantalang yung si Denise Cornejo daw, siya na yung na-rape, siya pa yung nakulong. Mali ka, Judge. Ayon kay Cedric Lee. ayon sa kanyang kampo, ito raw ang hustisyang matagal na nilang hinihintay. We do not think this is a misfortune. This is justice being done. And the accused bearing responsibility for the crimes they committed. He's very, very happy above all, but he's still assaulted by a lot of bad memories about what has happened. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Alam niyo mga pre, ano? Ang hirap po talaga ng batas dito sa Pilipinas, no? Itong kay Bong Navarro na to, ibalik natin, no? Natutukan ko to eh. Yun ang ipinail na kaso sa kanya, na rape nila Denise Cornejo, no? Dinismiss po yan eh, ng Department of Justice. Pero, dadapot subalit, umapila ang kampo ni Denise Cornejo sa Court of Appeal, no? At sabi ng Court of Appeal, hindi ka, mayroong probable cause yan, arestuhin yan, no bail recommended. Si Bong Navarro, di ba? Ano nangyari? Ilang taon na ho nakalipas, ha? Biglang nabuhay yung kaso. Kaya masakit to, masyadong nasaktan si Bong Navarro, no? Kaya sumurrender si Bong Navarro at nagpiyansa siya do sa act of lasciviousness na sinasabi. Dalawa tsaka rape, no? Nung nakapagpiyansa na siya, dumating na ho na naman yung kasong rape niya na may probable cause, no bail recommended. Kaya nakulong mo itong si Bong Navarro. Di ba? Tapos ayun na. Ginawa na maraming hanggang sa nagano si Bong Navarro ng petition for bail para makapag-bail siya.
doon sa kanyang yung Nobel niya, no? At matagal din pinaghiringan sa korte. So matagal-tagal si Bong Navarro nanatili sa kulungan. Di ba? Ganun nangyari diyan eh. Tapos biglang ito na. Sabi, nag-grant yung bail niya, 1 milyon. Bakit? Kasi the evidence of guilt daw is weak. Kaya ako lulusot na to. Kasi the evidence of guilt is weak eh, di ba? Tapos bumaba nga sabi ng Korte Suprema na yun na nga, dismiss ang kaso. Alam niya mga boss. Ito parati ko tinatanong. No? Bilang judge, kagaya to, sa tansya nyo, tapos na to. Dito sa sintensyang pinataw ng RTC na to. Kay Dennis Cornejo na life imprisonment. Hindi eh. Sabi ni Cedric Lee, aapila sila eh. Court of Appeal na naman. Oh. Paano ko sabihin ng Court of Appeal na naman na hindi, mali yung decision mo? Ganun eh. Hindi naman ano to eh. Hindi ito panaginip. Ganyan ang batas eh. Kaya ako minsan mga pre, pag wala ka talagang itutustos sa sinasabing korte, kawawa ka lang kung ikaw ay mahirap eh. Lalong-lalo na kung napakabigat. Kaya totoo eh, ang sinasabi, maraming nagdudusa nang walang kasalanan. Dahil wala akong pantustos eh. Sila pa nababaliktad. O kagaya dito sinasabi ito si Cedric Lee, na ito raw si Bong Navarro, masakit ang loob niya dahil si Dennis Cornejo pa ang na-rape daw, siya pa nakulong. Mantalang itong si Bong Navarro, siya yung nakalabas, ang dami na raw ni rape, siya pa nakalabas at nagsasayaw pa sa programa niya. Sabi niya, di ba? So, masakit ang loob nito Cedric Lee, di ba? Oh, mga boss. Ha? Kaya hindi pa yung pinal. Yung naging desisyon na yan, iaapila pa eh, di ba? Oh, at malungkot daw yung mga pamilya nila Dennis Cornejo dahil yun nga, sa naging hatol, siyempre, sino matutulong pamilya, di ba? Kung inaasahan siguro nila ano sila, makakalaya sila. Ganon, mga ganon naman yun eh. Sana mga friend, pag nagdesisyon ng isang korte, kaya niyang panindigan yung kanyang desisyon. Hindi kayang baliktarin. Maraming ganon. Isa na nga akong halimbawa, yung kay Hubert Webb. Guilty sa RTC. Inapila sa Court of Appeal, guilty na naman. 15 years kung nagdusa sila Hubert Webb. Pagdating mo sa 15 years ilang palit na ang presidente kabababa pa ng desisyon ng Korte Suprema. Walang kasalanan yan. Dismiss ang kaso. Dinismiss. Nakalaya sila Hubert Webb. Dapat yung mga nagsintensya ng mga judge, managot sila eh. Bakit? Judge kayo sumisintensya kayo ng mali. Di ba ganun ang ibig sabihin nun, mga boss? Parati kami nag-uusap nung kaibigan kong abogado. Hindi niya maipaliwanag sa akin eh. Totoo. Sabi ko, pare ako, nagdesisyon ng Regional Trial Court, inapila mo sa Court of Appeal, guilty pa rin. Inapila mo ngayon sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, mga gago, walang kasalanan yan, palayain niya yan. Natatawa yung abogado ng kaibigan ko di ba pre ka ako? Ganun ang yun ang basa ko eh. Mali ba ako? Guilty sa Regional Trial Court. Umapila sa Court of Appeal, guilty pa rin. Pagdating sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, mga gago, walang kasalanan yan, palayain niya. Hindi, pag nagdesisyon yung mga ilang pages yung yan ang desisyon niyan, hindi lang basta marami yung yan. Makapal. Yung kay Hubert Webb yata, mga 150 plus na pahina yung naging desisyon Tapos sasabihin ng Court of Appeal, ng Korte Suprema, wala, mali yung desisyon nyo. Kaya laya di ba?
Eto, ganito rin baka sa... Hindi ba ako sigurado to, yung desisyon na to? Kung kung malakas, kagaya yan, di ba? Dinismiss ng DOJ. Ngayon, inapila ni Cedric Lee sa Court of Appeal. Nabuhay. How many years na na-dismiss yung kaso sa DOJ Tapos nung nag-apila nung yung apila niya sa Court of Appeal, binuhay ng Court of Appeal yung kaso na dismiss ng Department of Justice. Kaya itong si Bong Navarro, na-aresto. Mantakin mo yung ganong paghihirap ng kalooban. Masaya-masaya na, panay na, nagsosyo na si Bong Navarro sa Showtime biglang aarestuhin ka na pala. Iyakan sila, mantakin mo yung bagbag ng damdamin dahil lang doon sa naging findings ng Court of Appeal na may probable cause. Yung dinismiss ng kaso sa Regional Trial Court, sa Department of Justice. Takin mo yun. Ganong kabigat yun. Maawa ka sa asawa ni Bong Navarro Dahil talagang depressed siya sa naging nangyari sa asawa niya. No bail recommended pa. Nag-bail pa doon sa act of lasciviousness na kaso. Pero nung hindi na rin nakalabas dahil bumaba na rin yung dalawa yung kaso, act of lasciviousness sa rape. And non-bailable yung rape. As yun, nakipaglaban na naman yung abogado ni Bong Navarro sa petition for bail. At nanalo naman dahil yun nga, evidence of guilt is weak. And the rest is history. Na-dismiss ng Korte Suprema. Yung sakit na idinulot nun, pwedeng mamatay. Kunyari, may magulang si Rod Navarro si Bong Navarro na may sakit sa puso, nabalita yung gano'n. Pwede niya ikamatay sa lungkot. Dahil, rape no bail recommended. Hipin mo. Ay, nako. Kaya eto na naman. Guilty naman ngayon sa regional, guilty na naman sila Dennis Corneo, saka to sila Cedric Lee. Sinintensya na sila dito. Aapila na naman daw sa Court of Appeal si Cedric Lee. Dahil mali ka. Walang ganito. Sinasabi ni Cedric Lee, di ba? Galit siya. Kaya aapila ko. Hindi mo naman alam kung ano magiging desisyon ng apila niyan. Kung sabihin na naman niya na, hindi mo alam Di ba mga boss? Basta isa lang ang judge na alam ko. Siya. Wala kang lusot dun Walang abogado dun Pag si among tunay ang nagbigay ng sentensya. Di po ba mga boss? Pag ang nag-iisang tunay na hukom ang nagbigay ng sentensya, wala kang lusot. Di po ba? Mag-collab na po tayo. Punot dulo pala niyang istorya niyan si Dennis Cornejo. Diba? Sige. Cellphone punta naman si Bong Navarro, di ba? Dala pa siyang pagkain akyat siya doon sa condo unit ni kala niya grasya na yung pala disgrasya. Parang sinet up siya di ba? Pag tingnan nyo, akyat niya, tapos mga ilang minuto ba si Dennis Corneo, mamaya sinundo na yung mga lahi. Pag akyat na yun, bugbog sarado na inabot niya. Di ba? Kaya ang punot dulo si Dennis Corneo, di ba? Pwedeng parang may halong selos baka hawak ni Cedric si Dennis, mga ganun. Hindi natin alam. Pero yun nga, ang punot dulo niyan si Dennis Corneo, no? Akala nung isa grasya na, yung pala disgrasya. Ikaw naman, papupuntahin mo sa condo unit mo yung lalaki, tapos sasabihin mo nabugbog dahil ni-rape ka. Mukhang kayo ba mga boss, niwala ba kayong nang rape si Bong Navarro ron? Di ba? Kala niya grasya, yung pala seta. Disgrasya pala abutin niya. Buti hindi siya pinatay, di ba? Buti walang hindi nakaisip ng dead man tells no tales, di ba mga friend? Pa rin, hindi pa rin sila Cedric Lee.
Pero yun nga, gusto nilang palabasin na parang yung istorya nila na nadatnan nila na si Bong Navarro ay nakababa na yung sa lawal at pinapatungan si ano. Pero pagpasok daw nila sa pinto, buti nilang daw hindi na isara yung pinto. Mga ganun mga kumbaga sa ano, istorya ng ano pa. Kung ako pag ano nyo, yung istorya nila Cedric Lee, parang istorya ng ni Mang Kepoing, no? Hindi ho kapanipaniwala. Pero tumagal ho ng ilang taon, no? 10 taon na. Oo, hindi pa tapos yan. Kasi aapila pa Oo. Although yun nga, meron na sentensya. Pero aapila pa. Aabot pa po yan siguro ng Korte Suprema. Ganun ho kabigat ang hustisya ng Pilipinas. Diba? Sila Hubert Webb nga, 15 years na nakakulong. Nabaligtad pa Mag-collab na po tayo. Yan po ang justice system sa Pilipinas. Pag wala kang pera, kawawa ka. Wala ka ng kasalanan, ikaw pa ang makukulong. Para hindi ho yan kwento. Nangyayari po yan. Noel Tenco, shout out. Good PM, Karaoke. Sama po ba kayo sa Resign Sara sa DepEd? Oh! Talaga. Tsaka yung ano, sa ICC. Welcome ICC. Ganun. Dapat yan ang mga rally gawin. Hindi yung mga maisog na yun. Wala. Resign bongbong. Resign bongbong Nang pating ano. Sila na yung ano si Bong. Hindi ko tayo bongbong pero kung di mas maganda. Ay nako, His Excellency. Yung ICC ang atupagin mo. Noel, thank you ulit Matindi talaga sa drama si Bato. Hinayaan lang niyang kasinungalingan ni Jonathan, di ba? Ladies Anita. Magandang gabi po, Sir Roque, and to your loving wife and loving apo. Keep safe and healthy po. Kalat ni Bayo. Shout out kalat ni Ladies Anita ulit Puso mo, Bato. Bato, baka atakihin ka dyan. Si Bato, parang ano hindi kaya nagplanong mag-artista rin si Bato. Kalat niya, hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat ka palagi, sabi. Shout out, Akira, sabi ni Kalatni. Good evening, Karaoke. Batotahin mo na todo, Karaoke. Ikaw ba, Kalatni? Naniniwala ka ba na ni-rape ni Bong Navarro si Denise Cornejo? Tiyama, mga friend, dahil sa isang kasi ang Denise, ang dami kung sakasakali, marami naapektuhan. Buhay ni Bong Navarro, yan, sila Cedric Lee, yung mga kakasama niyan, life imprisonment yan. Dahil lang sa ilang naman babae, di ba? Oo. No, nagka-contact silang dalawa ni Bong Navarro, si Denise, pumunta naman si Bong Navarro, may dala pa siyang pagkain, asang-asa siya, grasya na. Yung pala, pag akyat niya dun sa condo unit ni Denise, disgrasya. Matik pa siyang namatay, lalaki ng katawan nung sila Cedric Lee, di ba? Dahil mukha ni Bong Navarro. Ladies Anita ulit Ako din, Sir Roque. Big N capital letter. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out Baka nabayaran ng mga handler nila. Kaya nagka-interview sa hindi niya kilala. Pwede. User, shout out, user Sabi niya, hindi magpapa-interview si Morales kung hindi bayad. Kasi nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay at ang Pangulo pa ang pinagbibintangan. Totoo, di ba? User ulit bakit kasi nirelisan ng Pangulo si Sara kahit patapos na ang calendar year? December, na binigyan pa. So, inubos ng 11 days.
talo ang taong bayan. Mali ko sa dalawa na yan, di ba? Di naman nila pera kasi, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Sir, okay. And to your loving wife po, especially to your apo. Good night, sleep well po, stay safe, and have a restful night. God bless po, Sir Rox, and to each and everyone. God bless, Ladies Anita. Sumagot si lahat niyo. God bless din sa'yo. Sana masaya at safe ka palagi. Sleep tight and may you have a sweetest of dreams. Dised, shout out, Dised. Yung ba namang puro artista kasama mo sa Senado? Ha? Yung ba namang puro artista kasama mo sa Senado, artista na rin si Bato. Totoo. Kala niya artista na rin siya. Diba? David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Kuya Rox. Magandang gabi po sa lahat. Hay nako, Bato. Hay nako, Bato. Kininam ka. Hindi ka kailangan siraan. Hindi kailangan siraan ka ni Maharliko dahil dati ka nang sira. At saka po, tinatanong pa ba kung may presyo ang mukha niya? Matagal na pong may presyo yan. Simula nang makasama sila ni Dutae. Ginagawa lang ni Bato yan kasi po malapit na ulit ang eleksyon at kailangan niya ulit mag-ingay at saka po mukhang scripted yan, palabas lang nila po yan. Tama na ang pambubudol sa taong bayan. Duda ko rin yan. Alvin Mendoza ulit. Karox, tama po kayo. Tama po kayo na tayo ang hari sa ating tahanan. Kaso lang po, alas naman ang ating may bahay. Oo. At saka iboboto ko pa din po si Bato pang 13 o 14 sa listahan ko po. Ay, ilan po ba ang dapat iboto? Lapa ako napipiling iboboto ko dyan. Ito lang. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. Si Atty. Toto Causing, yan. Basta yung mga magandang track record. Look Espiritu kung tatakbo pa ulit o Raul Villanada ulit. Masyadong corny drama ni Bato. Talaga? Para sa mga tanga lang ito. Yan, daming tanga nga, Raul, paano tayo gagawin? Raul Villanada ulit, Pag wala kang kinikilingan ba sumama ka kay Ontiveros, patawag mo si Kibulok, totoo yun, ikaw ba kayo, huwag mo kayo niloloko, ha? Huwag kami, ha? Pelabot, shout out. Moro-moro lang yan, pareho lang na tuta ni Digong nyo, si Bato at si Maharlika, totoo. Pelabot ulit, Close sila ni Maharlika, palabas lang yan, diba? Perde San Juan, shout out, Good evening po, Karox. Ayon po sa pahayag at pagsusuri ni Atty. Toto Causing sa mga pahayag ng dating Agent Pidea Gonzales, totoo ang mga sinasabi ni Agent Gonzales. Kita ni Atty. Causing ang facial expression sa pagsasalita. Walang kasinungalingan at may supportive documents na may lagda ni Agent Gonzales. Pero ngayon deny na ng Pidea yan, confidential documents tungkol sa involvement ni Bongbong Marcos sa paggamit ng droga pero walang serial number. Ang document dahil hindi natuloy ang nasabing operasyon dahil may humadlang. Kaya nga ang mabisang tanong, sabi ni Atty. Causing, sino ang naglabas ng secret document at bakit ngayon lang inilabas? Totoo. Dati ng issue yan, Bongbong na gumagamit ng illegal na droga. Si Duterte pa ang nagsasabi at nag-aakusa, sabi ni Atty. Toto Causing. Di ba yan yung sasabi ko? Nasa taong bayan na lang kung ano ang kanilang paniwala dyan sa issue, sabi ni Atty. Depende na yan kay PBBM kung magpapadrug test siya na may mga saksi live with media.
para malinis ang kanyang pangalan. Kaya nga, uli ang tanong, sino ang nag-utos na ilabas ang secret documents? Pero deny ang PIDEA, o diba? Itong si Digong, maraming ano pa ito eh, galamay, diba? Cassandra Daisy, shout out Mr. Rox, please, continue to hydrate ng tubig, parang extra venous ang katapat unless kung may lagnat kayo na dapat magpatingin na sa doktor to examine your stool if there is an infection. Just allow and mga toxins natin to be out in our system. Sometimes, nagte-take ng pang diarrhea to lose weight ng iba. O, diba? Yun yung ginagawa ko. Raul Villanat, Ramon Valencia, shout out Bossing, akala siguro ni general problem ba to? Mga utak didishit lahat ng tao. Walang bumili ng drama nila. Ramon Valencia ulit Bossing, tama ka. May contact sila ni Maharluka. Sigurado pati si Shoke at si Palito, pati ang tatay Gong din nila at mga anak to, di ba? Cassandra Daisy ulit Scripted yun kay Bato at Maharlika. Who check the YouTube while in session? Kay Toto Kausing ako mas believe sa explanation niya. Totoo ang papel na hawak na PIDEA agent pero yung laman baka may dinagdag na enabler. Walang kagutal-gutal pag nagsalita si PIDEA agent. Something's really happened in 2012. Christopher Min said na may babae na tumakbo, nakahubad sa Rockwell at kinover na lang ang gwardiya, sabi ni Takeru na vlogger ni BBM. Dinagdag na lang ang name ni PBBM, sabi ni Toto Kausing. Maaring ang kumuha ng mga pictures na agent ay kasama ng jamming ng coke, kaya naka-penetrate. Mapanuri tayo mga ka-warriors. We need to learn from this para hindi tayo tanga sa mga mahilig mang isa. Para tayong nanonood ng true to life story na hindi pa natin alam kung sino ang mangloloko at sino ang nanloloko. Let's all watch and learn, di ba? Totoo yan, Sandra. Friend Shervin Sapeda, shout out. Ines, Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out Sabi ni friend Shervin good to see that you're back in good condition, Sir Rox. Haba ng litanya ni Sir Batubalani. Pero haba ng litanya ni Mr. Batubalani, pero isang malupit na nga na puno ng drama. Totoo. Sabi niya, wag daw po haluan ng emosyon. Di nga, sabi niya. Ayan, galit na galit ka na nga kay sir. Umuusok na yung punong tenga mo sa galit. Ano tawag mo dyan? Ha, sir? Ewan ko nga ba dyan kay Bato? Naku. Di ba yan emosyon? Ay, nako. Ingkong Bato Balani, tandaan mo. Tantanan mo na po kami, por Diyos, por Santo. At paran mo na pong awa. Sukang-suka na talaga kami sa puro dramang kasinungalingan. Alam mo, Sir Bato Balani, ganito lang po yan, Nagagalit ka po sa pambabalahura sa iyo dahil sabi mo nga, di ka pipitsugin pulis, patola. Malinis ang iyong dangal. Ikaw ay karespeto dahil di biro ang sinuong mong giyera sa buhay mo. Di ka pwedeng manipulahin ng kahit sino at sa totoo ka lang po. At ipinaglalaban mo po ang tama. Lalong-lalo na para po sa bayan. Yan ang sabi mo sir. Review nga tayo ng konti. Ano po ba ang nangyari sa case ni Kibolok? Patay tayo dyan.
Ha, Bato? Bakit kung lumalaban ka po para sa tama at para po sa bayan, lalo na po dun sa mga inapi, bakit po nag-iisa si Senator Hontiveros sa hearing? Isa ka po sa absent at di ka po nagpakita ng suporta, sir. Simple lang po yan. Napakarami pa pong kaso na puro ligwak at wala pong nangyayari. Kaya kung ako po, tatanungin mo sa susunod na eleksyon, malalaman po natin yan sa pagpapaikot po natin ng mahiwagang bolang kristal. Malamang pasok na pasok ka sa banga, sir. Banga ng mga tulongges. Ay, buwisit. Malamang lumalagapak nanganga para sa'yo. Baka sakali promote ka ni Mahal Loko. Ikaw naman ang mag number 1 sa iyong panaginip. Kinam? Mga buwisit, impong basyang lalayas na po muna bago po ako atakihin ng kirot ng rayuma. Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, ito po ang asungot at makulit ninyong Tia Deli. God bless everyone. Be well, Xerox. Salamat, Tia Deli ka. Si user, pinapatulan si Mahalika, parang si Robin ang dating, ganun ba yun? Ramon Valencia, shout out Bossing, pwedeng mapauwi yan kung makikipagkomunikasyon sila sa US government at embassy. Sandali lang yan. Maharap, especially high-tech ang mga equipment doon. Mabait lang masyado si PBBM. Ganun ba yun, Ramon? At hindi mo gawin? His Excellency, ha? Ramon Valencia ulit. Ang bilis mag-hearing ni General Stone. Yung kay Kibulog tahimik. Totoo. Diba? Pero parehas daw siya eh. Ted, shout out Ted. Bakit pagkahaba-haba ng reklamo ni Bato sa sinabi ni Maharlika na binayaran siya ni Lisa Marcos? Sana sinabi lang ni Bato ay hindi totoo sinasabi ni Maharlika na binayaran ako ni Lisa Marcos. Tapos, totoo. Total, lahat naman nakikinig. Alam mo ba to? Binabayaran ng taong bayan ang oras mo sa Senado. Kaya huwag mong habaan ng reklamo mo. Personal mo na yan. Di yan problema ng bayan. Nabas ka lang ni Maharlika. Dinala mo pa sa Senado. Wala kang pinag-iba kay Kimo. Ay, Ted. Alin Tayam, nak, shout out Sila ang nagbabangayan. Ay, nagbabanggaan, sabi niya. Jane L, shout out Hindi inayos ang script. Minadali ata. O, totoo ha. Ang gago to, ma-animal na to. Sa totoo lang. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Arox, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Isa pa itong si Kalbo. Mga trapong senador. Produkto ng Smart Magic. O. Alin Tayam ulit Grabe ang anomalya niyan, si Morales, sa topic ni Enzo Recto. Panood ko din. 2 Underbelly, shout out. Bato, walang presyo, ulo, utak mo, abo. Ay, naku. Shirley J. Sir, shout out Wow, pati sa Senado, na-stress na ni Maharliko, Karox. No comment din ako sa ibang sinabi ni Bato. Paano ba yan? Di natikman din nila ang kabastusan ni Maharliko. Ano po, Karox? Siyempre. Pikon na pikon si Bato. Hindi yan pinatulan ni BP Lenny, di ba, Sir Karox? Bakit kasi PIDEA agent dati nagpa-interview sa vlogger? Masiselang bagay pa ang tinatanong sa kanya. Ay, nako, isip-isip naman. Totoo. Alin Tayam ulit Si Morales, 2 times na natanggal at 1 time na natanggal sa PIDEA. At ang daming kaso niyan. Isa sa kaso niyan ang pagsisinungaling. Ikaw ba to? Kala mo maiisahan mo si BBM.
Kaso, ang testigo nyo, palpak. Diba? Alintayam ulit. Galit na galit si Kalbo. Galit na galit ang Kalbo na yan. Na bato. Kasi akala niya, mapapahiya si BBM. Kaso, ang nakuha niyang testigo, bato, palpak, madaming kaso, at walang kredibilidad. Kung may kredibilidad ba yan, tao na yan, PDEA agent na yan, magpapa-interview ka ba kay Maharliko? O, di ba? Ano ka, tulongkes? Agent ka, interviewin ka ni Maharliko. Isang wala sa sarili rin yan. Alejandro Bidad, shout out Huwag mong sabihin bato na Andres ka. Ang laki mong bato, Andres ka. Sabihin mo na understanding sa asawa. Di ba, Karox? Yun nga. God bless you and your family po. God bless, Alejandro Bidad. Arnold po si Diego, shout out. Yan ang acting, pangpamas. Misael, shout out, Misael. Tama po kayo dyan. At ang ganda pa ng script. Yay! God bless the Philippines. Patay tayo dyan. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Ang hirap sa parehong demonyo. Kapag nag-away, ibang klase. Wala akong gustong kampihan sa dalawa na. Si Bato at yang si Maharliko, pareho silang mga sinungaling. Ewan, tapos itong bato na ito, akala mo kung sino. Tapos itong dating PDEA agent daw na si Morales, ang dami nitong foul na mga kaso. Tapos, maniniwala kami sa inyo. Hay, nako. Ito, parang mga sirauli. Sayang gastos na ito mga to. Federico Mandak, shout out Tawa-tawa. Kulang na lang umiyak at lumuhod uli si Bato sa galit kagaya nung hearing niya sa mga pulis na sangkot sa 6 billion shabu na involved ang matataas na opisyal ng PNP. Dapat kasi Bato, pinakita mo sa screen yung message sa'yo ni Maharlika. Talagang iisang grupo nyo. Imagine sa gitna ng Senate hearing, na-text ka pa ni Maharlika. Senate hearing, na-text ka pa ni Maharlika para pagalitan ka. Isang general ka pa naman at senador, ganyan ka binastos ni Maharlika. At sa pressure nila, dali-dali kang nagpatawag ng hearing. At sinayang nyo ni Maharlika ang oras dahil sa drama ninyo. Mga may mental health kayo. Isa lang, malinaw. Sunod-sunuran lang talaga si Bato sa utos ng tatay nila. Yan ang mga ka-warriors. Yan ang mga comment. Bakit di mo babasahin? Hindi nga. African Sai, shout out. Alolalia, shout out. Sabi niya. Hindi natin alam kung ano ang plano ni BBM sa mga Duterte. Pero malakas ang kutob ng mga Duterte na ilalaglag sila ni BBM pag nandiyan ang warrant ng ICC. Matagal na yan, Alolalia. Dahil sa galing ni Harry Shoque, kaya di sila matahimik at atat ng paupuin si Sarang walang H. Hindi ka panipaniwalang mga investigasyon ni Bato. Dahil alam nating lahat, alagad siya ni Dutae. At may bahid sila ng pagtatanim ng ebidensya. Good day, Sir Rox at Kawarriors. God bless. God bless, Alolalia. Misael ulit, Another makapagdamdaming na drama sa Senado. Another glorious day in paradise for Bato. Another waste of time and money for Mr. Juan de la Cruz. Sana mag-isip-isip po naman tayo sa susunod na eleksyon. Naku po naman. Good afternoon, Karox. Hoping everything is okay for you and the whole family. God bless sa lahat, Karox. Still watching from Ontario. Salamat, Misael. Ono Prejara, shout out Hi, Tobats. Load ka na uli. May lumot ang Bato. Poorly scripted. Bato, ang palabas ninyo, ngek-ngek mo. Patay tayo dyan. Lloyd Aguirre, welcome to the club. Si Bato, umiiyak na. Parehas naman
Kasi kayo ba to? Ayaw nyo ngang hulihin si Kibuloy eh. O, diba? Ito. Lloyd Aguirre ulit to. Bato, hintayin ninyo na lang ang ICC. Totoo. Lloyd ulit to. Sana wag nang manalo yung bato na yan. Pare-pareho lang mga yan. Pag nanalo pa yan, talagang wala na tayong magagawa. Marami ang tanga. Richard Ramos, shout out. Moro, si Kalbo Bato, tuta ni Manyakis Pastor. Dapat si Pastor Manyak patawag niya dahil sa katotohanan daw siya, di ba? O yun nga. Prime Glenn, welcome to the club. Pakpak, di pinag-isipan, parang usapang kapitbahay lang. My God, ito ba ang nahalal ninyo na senador? Nagkalat na parang tae. Ito. Jane L. shout out, sabi niya. Hello Sir Rox, salamat sa Panginoon Diyos at maayos na ang health ng apo mo at ikaw rin. Please take care of yourself kasi I look forward to your vlog every day. Oh, salamat. Di pa nga namamalit na naman ako eh. Ano ba ito? Init kasi, friend. Oo. Jane L. ulit. Sir Rox, kung ako naman si Mahal Luka-Luka, mas lalo ko siyang hahangaan ng sobrang lupit. Kasi naman, napakatalino pala niya. Excellent sa FBI school ba yun? Oo. Kasi ba naman, dahil sa butas BG Puncher, confirm totoo ang dokumento. Oo nga. Wala yan, Jane L. Sir Rox, may presyo ba ang mukha ni Bato alias Puncher? Ang sagot ko itatanong ko muna kay Sarang walang H. Kaso nga, sagot ni Sara, umiikot muna ang mata, sabay sabing no comment. Ayun nga. Jane L. Reto. Sir Rox, eto seryoso na to. Itong hearing na ito, conducted by Bato, will prove kung mare-re-elect siya next year. Kapag nagkamali siya ng galaw dito, bye-bye na sa Senado. Sa akin, matagal ng bye-bye yan. Hindi ko nga binoto yan. Wala naman yan. Raul Estengor Jr. Welcome to the club, Raul. Halata naman talaga yung motibo na kay dapat talagang huwag suportahan niyang mga gustong babagsakin yung kasalukuyang gobyerno ni PBBM. Diba? Marcelo Santa Ana, shout out. Ang nakakapagtaka dyan, alam nila ang number nila bawat isa. Halatang nagkukontakan sila. Ang mga style nyo bulok. Huwag nyo kaming gawing stupido at idiot, mga hunghang. Kaya nga, Marcelino Santa Ana ulit, tatawa siya. Hindi ako magpapadikta masi kanino. Kahit sino pa siya, kay Digong lang. O, yun. Alam naman natin yun, di ba? Marcelino Santa Ana ulit, Kaya napupuyat kami, kakapakinig sa'yo, Karoke. Binabasa mo mga comments namin kasi gusto namin makarating sa mga kinaukulan namin ang aming nasa loobin para pukawin kung ano man ang kanilang maling gawa. Maganda yung ginagawa mo, Karoke, sa pagbasa ng aming mga saloobin. Kasi pinaghihirapan ninyo yung isipin yung ilalagay nyo dito tapos hindi mababasa, di ba? Tsaka masaya ako, mga friend. Ka-senior, welcome to the club. Drama lang ni Maharlika at Bato yan. Kunwari away sila, pero sila ang gumagawang script niyan. Pwede. Ka-senior ulit, Galing ng drama. Siyempre, kunyari, maka-BBM siya.
Drama nilang lahat yan. O, diba? Marilu Pabianak, shout out Good noon po tayo at sa mga warriors. Hope and pray for feeling better na kayo. Ang sagot ko po, no more bato for 2025 kasi kahit ano pa ang anggulo tignan, DDS at pro-China pa din siya. Kaya dapat di na makaupo mga pro-China para makasiguro po tayo sa pagtatanggol sa ating bansa. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Pepito Duran, shout out Bato, yung style mo, master. Digong siya. Nag-announce ng rally. Plano mo ninyo yan. Diba? Jeff Ramos nak, shout out. Jun Lagon, shout out. Emans Calona nak, shout out Adorasyon Di Maranan, Mir na Regalado, shout out sa inyo mga friend. Mission accomplished po. Brother Eli Asisio, shout out. Hanggang bukas po. Rachel Isguera, shout out. Hanggang bukas po muli. Oy! Ano po masasabi ninyo? Para sa inyo, mga friend. Tapos na kaya ang telenovela ng Bong Navarro? O mahaba pang usapan to? Pero yun nga, nagsintensya na. Reclusion perpetua. 20 to 40 years imprisonment. Kibuloy, nakita mo yung mga wanted sumusuko? Ikaw ba tayo sumuko, Buwang ka talaga no? God bless mga boss. Hanggang bukas po muli, dasal. No? Paano nga kayo, iniba ko lang para, pero at least, dikit pa rin to Ito ang hustisya natin. Napakarami humbutas. Sintensyado na. Pag umakyat, aapila ka, nababago yung sintensya sa baba. Ano kalase? Kagaya nangyari kay Bong Navarro, dismiss sa DOJ, nag-file sa Court of Appeal, may probable cause, yung dismissal, napawalang bisa, na-aresto si Bong Navarro, no bail recommended, nakulong yung pobre. Pagkatapos, nag-file sila ng motion to bail, napatunayan nila na evidence guilt is weak, kaya nakapag-bail na 1 milyon, umakyat sa Korte Suprema at sabi ng Korte Suprema, palayain niyan, walang kasalanan yan. Sakit sa ulo, Korte. Paano kung hindi siya si Bong Navarro? Kalaboso. Kung walang pambayad sa abogado. Todas. Di po ba? Magandang gabi po mga boss. Doon, pwede kayo lumusot dito sa lupa. Doon sa, yung judge po sa taas, wala mong lusot. Ang tama ay tama. At ang mali ay mali. Doon po. Magandang gabi po mga boss.